Handa na ang bansa para sa ika-48 ASEAN Summit na gagawin sa Cebu Province sa May 7 at 8. Mahalaga ang taunang meeting ng Southeast Asian leaders lalo na't nakaamba pa rin ang epekto ng krisis sa Middle East. May report si Lead News correspondent Tristan Nodalo. Tristan, ano nang update sa paghahanda para sa ASEAN Summit? Menchu, all systems go na pagdating sa paghahanda ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu ayon sa Malacanang. Ibig sabihin, lahat ng security, technical or logistical preparations ay maituturing na raw na 100% complete. Ayon pa sa palasyo, bagamat may mga isinagawang pagtitipid dahil nga sa nararanasang krisis sa Middle East, ay ihahatid pa rin daw ng Pilipinas ang isang world-class summit. Kanina ipinasara ang ilang kalsada sa Lapu-Lapu City para sa simulation exercises ng pagdating ng mga delegado mula sa 11 bansa. Formal ding binuksan ang International Media Center sa Mactan Expo para matiyak ang maayos na pagbabalita sa 2 araw na summit. Nasa 3,000 to 5,000 ang inaasahang official delegates sa ASEAN Summit. All participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit. Isang pagkakataon ng ASEAN Leaders Summit para pag-usapan ng Southeast Asian nations ang ilang mahalagang issues sa rehiyon. Katulad yan ng mga nagaganap na political unrest sa Myanmar, Thailand-Cambodia border conflict, pati na ang issue sa South China Sea. Alam naman po natin, ang kadalasan na pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa political security, economy at socio-cultural issues. At dahil po nagkaroon nga po ng hindi sinasadyang krisis sa Middle East, ay nagkaroon din po ng refocus ang agenda. Pero dahil idinaraos ang ASEAN Summit sa kasagsagan ng giyera sa Middle East, nakasentro ngayon ang prioridad ng mga pag-uusap sa 3 mahalagang topic. Kabilang dyan ang energy security, food security at proteksyon ng mga migrant workers mula ASEAN. Barebone ang naging polisiya ni Pangulong Marcos pagdating sa ASEAN. Ibig sabihin marami sa mga nakaschedule na meeting ay ginawang virtual. Marami po tayong gagawin para po kahit papano ay makapagtipid tayo, pero ang obligasyon po natin ay nagagampanan pa rin po natin. Nagkaroon po ng creation ng virtual meeting room system, VMRS, pioneered here in Manila para isa sa mga austerity measures. It uses technology to guide ASEAN member states. So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face. Sa May 7, nakatakdang magsagawa ng special summit ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas o mas kilala bilang BIMP-IAGA. Samantalang sa May 8 naman ang opisyal na pagsisimula ng ASEAN Summit sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City. Idineklara na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang special non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova, Cebu mula May 6 hanggang May 8. Balik sa'yo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nagbabalita.